Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit kailangan mong sumama sa church gathering? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Matthew chapter 16 verse 18. Ang sabi po ay, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Um, ang topic po ngayong araw is Ecclesia. Ano nga ba ang salitang Ecclesia? Ito ay salitang Greek word na nangangahulugang assembly o gathering. Sa bagong tipan, ginagamit ito upang tukuyin ang pagtitipon ng mga mananampalataya ang tinatawag nating church. Ngunit tandaan natin, ang church ay hindi isang gusali lamang. Ito ay ang mga taong kabilang sa katawan ni Kristo, ang mga hinihirang ng Diyos upang mabuhay para sa Kanya. Ang first teaching ngayong araw is, the church is universal, living body of Christ. Ang church ay hindi isang organisasyon lamang, kundi isang buhay na katawan, ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa atin na sumasampalataya kay Jesus ay bahagi ng katawan na ito. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, sinasabi na, "Now ye are the body of Christ, and members in particular." Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa iglesia at pagiging bahagi nito ay isang pribilehiyo at tungkulin. Ang second teaching is, God calls His people to gather regularly. Hindi optional ang pagsama sa church gatherings. Ito ay isang tawag ng Diyos para sa bawat Kristiyano. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching." Ibig sabihin, ang ating pagkasama-sama ay hindi lang para sumamba, kundi upang palakasin ang isa't isa sa pananampalataya. Ang last teaching is, every believer is a vital part of the body of Christ. Walang inutil sa katawan ni Kristo. Maaring iba-iba ang ating kakayahan, ngunit bawat isa ay mahalaga. Ang isang katawan ay hindi maaaring gumana ng maayos kundi kung may isang parte na hindi gumagalaw. Ganon din tayo bilang church. Kailangan natin ang isa't isa upang lumago sa pananampalataya kay Kristo. Yun lamang po.